Alvin Abakita sa Super Radio. Tignan si magkasayuran. Kini ang balita. Kini ang balita. Ikalamang hapon, kini ang balita ning orasa karon sa kahaponon, Disyembre 2, 2025. Mga balita kini sa nakalabang mga oras, ika sa buntag hangtod mga oras sa karon sa kahaponon. Ano kining balita kay mao ni atong kinaon matag adlaw nga tanan gipaabot sa kinabagan ang mga balita kasi sa palibot. Og subang dapit usab sa atong kapupudan mga kapuso. At ang irong taon-taon doon ay usa ka panghitabo diri mismo sa syudad sa Danao, amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Nagkarambula sa mga sakyanan at ring ipa-check mga kapuso. Aron among ipaabot na kaninyo ang lingtunganay sa pagkahitabo ining karambula sa mga sakyanan diri mismo sa Dakbayan sa Danao. Distansya ning maong syudad gikan sa Cebu City mga igara kay paingon ning didto sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo. Samtang adunay unom nga nagpabiling missing sa Cebu City human sa bagyong Tino ipaubos sa profiling. Kini ang balita. Mga empleyado sa Mandawi City Hall adunay madawat nga incentive sa dili pa ang Pasko. Kini ang balita. July 7, iawhag sa mga employers sa pag-release sa 13th month pay on time. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan sa mga kapuso, Commission on Audit misita sa kapin 14 milyones pesos nga wa pa nakolektang foreign trips ni Presidente Bongbong Marcos alang sa nakadaiyang opisyal sa gobyerno. Kini ang balita. Katapusan tunod sa kini ang balita mga kapuso, 200 ka mga tao gikasuhan tungod sa nahitabong rally niadtong Setyembre 21. Kini ang balita. Mao kadto ang balita ni mga panahon na karon diri sa DYWS Super Radio mga igana Disyembre 2 hinikay ni Super Fats Anthony Inso. Kini ang balita. Tignan si magkasayuran. Kini ang balita. Super Radio DYWS. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon aniya ang tagdumala nining tulumanon. Mga higala may hapon kanatong tanan. Welcome sa ring edisyon ng Tulumanon din Super Radio Sentido. DYWS gihapon kini. Makita ka man ninyo sa ato ang Facebook page sa estasyon. I-type lang ang DYSS space Super space Radio space GMA. I-click na kay makita antanan nyo live. Ikadinis estasyon DYWS Super Radio Cebu City and to the world. Kini ang programa nga maghatod kini yung serbisyong tinod-anay kasayurag informasyon mga kapuso. Tulumanon nato kini mga higala. Super Radio Sentido. Maayong hapon, adlaw karon nga Martes mga kapuso, Disyembre 2, 2025. Mga kapuso, 23 ka adlaw na lang o 22 ka adlaw na lang di pa ang Pasko. Inaot pa unta nga wa nay bagyong musod mga higala nga danga-danga ra ba ni Wilma. Gumikan sa amihanan o gumikan sa hanging amihan o Shareline, giduso ni siya paubos. Sa atong kapupudan mga higala sa pagduso ini paubos. Malatayan ang ubang bahin diri sa Visayas mga higala. Tapsing-tapsingan na sab ang habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Pero wa pa gini siya sentido ug asa gini siya mo tadlas, asa gini siya mo landfall ug kasong mahimo ni siyang bagyo mga higala. Inaot pa unta nga di na siya mahimong bagyong si Wilma. Kaya di na siya welcome ni bagyoha kay tapos na ba ning tuig. Noon, di tayo katagnas-dagan sa panahon, ubanan nato sa mga pag-ampo mga kapuso. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy birthday di ay sa among station manager sa TV, GMA TV Cebu, si Ma'am Anne-Marie Tan. Karong adlaw nag-birthday siya, nakahatag sa paniudto. Salamat kayo Miss Anne. Miss Anne-Marie Tan.
nag-birthday karong adlaw. O sa tanang mga nag-birthday, happy birthday kaninyo mga kapuso ha. Dinin tulumanon sa DYWS Super Radio amo kamong kanang sultihan nga ang distribution sa mga insentibo sa mga senior citizen uni anas Disyembre 11. 2,000 pesos ang dawaton alang sa buwan sa Nobyembre o buwan sa Disyembre mga kapuso. Wa man ay bonus ang atong mga senior citizen no. Wala ang gipirmahan na, gideklarar na ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Tunga ng pahibaw nga ang mga job order employee, regular employee, makadawat sab sa ilang bonus. Nagkadaiyahin noong presyo o amount mga igala. Sa mga regular employee sa City Hall, doon na sila madawat na 15,000, na 5,000 sab sa mga job order employee na apigis lista ang mga job order. Tuanan na sa mga pagkador, ikuha na ni daan, nag-release ini, anino na lang mahabilin ini. At ang mabinlan ni para sa Chibuay na kay basta Pasko na yun mga kapuso ha. Tulaing bahin, dadawin report o sa ito nadawat mga higala nga dulaan sa 1,000 ka mga banay, 1,000 ka mga inunta bubong, no? Mga bubong o pamilya, mga kabalayan ang giabisuhan na nga pabalihinon o kapuyan. Natala di sa Facebook page sa Sunstar Cebu nga human sa magnitude 6.9 nga linog na ito nakadabayang September 30, dunay daghang ning gimok og ni guho nga mga sinkholes. Gani sukad pa itong September 30, mukabat na nga ito sa 60 ka mga sinkholes. O sa mga sinkholes pasabot niya ni, kanabang yuta nga mahulpa alag kaniyot niya dunay makapurmang bangag. Dagot niya mga lungag, mga bangag, mga igala nga mapurma. Watay kalibutan niya ang imuhang balay, tingaling ang ilaw na sinkhole, maunlod na nagkalit imong bay. Pagkalisurang spelling og maunlod niya. Lalong ra ba kaayo sab ang maong mga lungag o mga bangag. More than 60 na. Sa sinta ka mga lungag, bangag, nagko kayo nga murag kauno na imong balay og natunong ka na maong mga sinkholes. Gumika ni ini mga kapuso, tungod kay ni tumaw ni mga sinkholes sa kanalaing dapit sa lungsod sa San Remigio. Ang mga tinugyanan nagdeklarar ni ining mga kabalayan nga no build zones. O nini mga napita nga wa na tukuron nga mga balay, hinungdan nga puwersado nga balhinon kining 200 ngadto sa 250 ka mga pamilya o 1,000 ka mga residente individual pag-relocate alang sa temporaryong kabalayan o kapuy-an ni ining maong mga residente. 250 ka mga pamilya o kung sumadahon na siya dulaan na sa mga 1,000 ka mga residente ang ihiklin usa sa temporaryong kapuyan kaya na mga dapita doon na mga ninggimaw nga mga sinkholes nga posibleng lamyon ka sa mga lungag at doon nakapunita sa ubos. Doon na lalom kayo nga mga lungag, mga sinkholes gini. Mutumaw ni mga sinkholes kung ang lugar dool bag sapa, dool bag ka ng baybayo niya diin. Ang yuta, ang rock formation o sa yuta ini mga kapuso na sudlan ng tubig. Unya gumikan sa pag-irog sa yuta sa grabing linog. Nausab ang yang formation sa yuta, namugna na ang pagkakanga, nagkanga ang mga kabatuan, yuta dito sa ilawom nga nasudlan na sa tubig, hinundan nga mohol pa alag kalit ang yuta. Doon na sa 60 ka mga sinkholes ang nitumaw, diha lang sa lungsod sa San Remigio. Muna nga ang mga otoridad ni ingon niya ka na mga lugar no build zone. Kaya bisan pa man doon ni hulpa nga yuta na purmang sinkhole, dili katagna o dili na to maingon niya ang tupad anak tingnan ligwa na nay sinkhole. Posibleng naa kay naraman sa ilam sa yuta ang paggimok kanang maong mga kanang yuta o kanang kabatuan. No? Lisod. So, mao na nakita sa mga geologists, sa mga eksperto, na dili na katukuran o wa na gyud ihikli na gyud mga dulan sa 250 ka mga panimalay mga higala gumikan sa pagtumaw ni ining maong mga sinkholes. Super Radio Sentido. So laing bahin usab mga kapuso no. Ini atong tulumanon karon sa Super Radio Sentido. Pinagi sa Philippine Information Agency si Ma'am Fayet Renien nagahatod na to din og kanang resource person nga atong hinabion mga higala pinaagi ding tulumanon din sa Super Radio Sentido. Kini representante mismo o ragda sa opisina sa Commission on Human Rights dinhi sa Rehiyon 7 mga higala
niining mga higayuna karon, labi na kay dunay report nito na dawat nagkato nakalabayng September 21 nga rally didto sa kauluhan. Dunay miabot sa 200 ka mga taon gikasuhan tungod sa nahitabong rally niadtong September 21. Ato sa ning hinabion mga higala ang ato resource person usa ka magbabalaod gikan sa Commission on Human Rights dinhi sa rehiyon 7 mga higala. Live datong babati ninyo ang iyang tingog pinagi sa phone patch atong interview nini mga higayuna karon anya karon sa linya ang hepe sa Legal Division sa Commission on Human Rights atong itimbaya ang ato ang guests via phone patch from Commission on Human Rights, Attorney Yuvic Ferrer. Attorney Ferrer, may hapon kanimo. Maayong hapon, Sir Algin. Maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw diha. Salamat kayo sa pagtugot nga magkahinabi ta din sa kahanginan kay vital kaayo ng mga information nga sama sa inyong opisina. Ilabi na kayo doon na yung mga report usab nga ato na dawat posible in the long run of our conversation ma-appeal o hisgot kining nahitabong rally sa September 21 tulaan sa 200 ka mga tao na kuno gikasuhan sa rally unsa ni basin ato ning mahahisgutan as we go along with our interview Attorney Yuvic Ferrer. But for the first time atong niato pa ng istorya atong sayran ang ato mga tigpabinawan pinagiring istasyon DYW Super Radio because I tell you this is not the last time nga magsutihan ta posibleng sinugdanan pa kini sa uban pa mga higayon nga magkasutihan ta may labot sa mga programa sa Commission on Human Rights. Attorney Ferrer palihog tag-explicar sa mga nagpaminawan o sa mga mandato sa Commission on Human Rights din sa Republika ng Pilipinas. Please, Attorney. Sir, sa dili pa nato mahisgutan ang gitawag nato nga mandato sa Commission on Human Rights, kinahanglan pod nato no ma-contextualize kung unsa di ay ang obligasyon sa atong gobyerno, sa atong estado ngadto kanato nga iyahang mga gisakupan. Go ahead. So, importante nga atong masabtan nga ang tawhanong katungod is dapat dili siya tan-awon lamang sa perspektibo nga usa siya ka entitlement or pribilehiyo sa mga tao. Gani ang tawhanong katungod nagrepresentar sa obligasyon sa gobyerno ngadto sa iyang mga ginsakupan. For example, kung aduna tay katungod nga mabuhi, dapat kini parisan og obligasyon sa gobyerno nga dili ta hilabtan, dili ta pasakitan og nga protektahan ta gikan sa pagpasakit og pagpatay sa laing tao. Dako pud kaayo nga obligasyon sa gobyerno sa katungod sa tao nga mabuhi nga dili ang gobyerno ang mopatay kanato, no? So ingon ana dapat ang konteksto when we talk about human rights or tawhanong katungod nga kini parisan dapat og obligasyon sa parte sa gobyerno nga protektahan, ipatuman og respetaran ang kini nga mga tawhanong katungod. Og diha for example, another example, kung aduna tay katungod nga maedukaran or adunay tawhanong katungod ang matag bata nga maedukaran, aduna kini kaparis nga obligasyon sa part sa government to ensure that children have the right to be educated, that na schools that are accessible to children, that is particularly for primary education, dapat kini free, no, para sa atong mga bata. Kay maulagi na may katungod kaha ang atong mga bata maedukaran. So dapat nasay obligasyon on the part of government to provide education. No, that's what government is for. Wala siya gi-create para magpadato sa mga tao nga naa sa gobyerno. Ang government was created to provide for the rights of the people. And that is the context within which nga akong ipasabot kung unsa ang obligasyon or unsay mandato sa Commission on Human Rights. Okay. Ang gamay sa attorney, no? Sige, sir. Ang mapunod lang ko because naghisgot mo tag Bill of Rights. Mauta na ako gusto ipangutana nga sa ato pa doon natin katungod nga ang mga bata maedukar. Doon natin katungod mabuhi. Doon natin katungod malipay. Doon natin katungod niya na panginahanglan kung paundin na kung sa masaynaan sa balaod sa konstitusyon nga atong himuon usab. Agig pagtugbang niya na maong katungod nga atong gihisgutan. Bisan pa man sa kamayang bata, unang example gihatag nimo, the right niya maedukar siya. Usa ba gihimo sa gobyerno? Doon na ba gihatag ni ining kahigayunan ang gobyerno ni ining mao mga bata siya pagdako nga matagaan sa giigong kaalam mo kahibaw diya sa pagtungha. Unsang klasiha sa pagtungha, unsang klasiha sa mga eskwelahan niya pwedeng accessible o available ngadto ni ining tanan, di ba? So mo ni pasabot ni Attorney Ferrer mga higala, nato nga nagpaminaw karon atong ipaubos pag-ay pagpasabot
ni ini aron sa labing ubos nga tawo nga naminaw karon matakuha og unsay konteksto ining Commission on Human Rights nga dili ni siya gibugna aron lang pasakitan, aron magantos, ma-intimidate ang matag usa ka nato kun dili ang CHR mo na sa sibing mupahimutang sa atong pagsabot sa unsa may katungod sa katawo atong tugbangan sa gobyerno nga ang anang imong katungod ipasubay ta sa ingon niini. Pero inana sa akong pagsabot attorney sakto ba ko? Correct. Mo na no dapat nato siya makita sa inana nga konteksto nga adunay dapat ihatag, i-provide or ipatuman ang gobyerno para maduso or mapatuman ang tawhanong katungod sa matag tao. Mao nga ang muna ang konteksto within which nag-operate or nilihok ang Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights or CHR namugna pamaagi sa 1987 Constitution o kinahanglan jud nato timan-an ang ato ang kasaysayan no. Ang 1987 Constitution usa ka resulta sa people power human nga na panaog sa iyang pwesto si former President Ferdinand Marcos. O kinahanglan natong masabtan ang konteksto ni atong higayuna. Grabe ang oppression and violation of civil and political rights. That is why naay mga opisina sa gobyerno nga gimugna paagi sa 1987 Constitution isip usa ka correction, isip usa ka pag-usab or usa ka paagi sa pag-correct sa mga sayop ibutang ta nga na atong na-experience sa ato ang political history. So nakita nato before nga grabe ang oppression against civil and political rights wherein ang gobyerno mismo atong panahon na maoy makita nato based on records too nga maoy nagpasakit mismo sa iyang mga tao tungod lamang kay ang mga tao nga iyang gipasakitan kay ni protesta batok sa violations by the government nga ang gobyerno mismo namunit og mga tao nga walay sakto nga warrants of arrest etc. Ang Commission on Human Rights namugna sa ingon ana nga political context no. So mauna siya nga ang primary mandate sa Commission on Human Rights ang pag-imbestigar kung aduna bay mga violations of civil and political rights, very specific no to civil and political rights sama sa katungod nga magpabilin nga katungod nga maka of freedom, right to be free from arbitrary deprivation of liberty, buot pasabot katungod nga dili lamang siya basta-basta madakop or mapriso, katungod nga mabuhi or the right to life. So kini nga or the right to express or freedom of speech, katungod nga mo express sa iyang opinion, katungod nga musulat sa iyang opinion no mga ingon ana, katungod nga mo exercise og political rights sama sa pagprotesta, sama sa pagbutar. Muni ang mga focus yun nga mga katungod sa Commission on Human Rights isip a way of correcting the mistakes that happened in the past that resulted to documented violations of civil and political rights against the very people that the government should have protected in the first place. So ang trabaho gyud sa komisyon mao ang paglili kung aduna bay pang-abusar nga na-commit ang pulis, particularly the police, the military or other agents of the state sa pagtuman niya sa paghimo niya sa iyang balaod, sa pag-implementar sa iyang programang panggobyerno or sa mga polisiya nga iyang gibuhat. Kung kini ba nga mga polisiya adunay dakong epekto sa iyang tawhanong katungod. Sumuuna nga in the previous regime or in the previous administration medyo ni vocal kayo ang Commission on Human Rights tungod kay it murag mo to ang period nga halos kada adlaw na alalay patay nga nahitabo niya, especially nga ma-associate siya always with a government program. And that is what the Commission on Human Rights was created in the first place. So mao na siya ang iyang konteksto nga ang mga tawhanong katungod, mga freedoms nga dapat unta protektahan o respetaran sa gobyerno liun sa Commission on Human Rights kung aduna ba siya violation nga nakomit ang government. Kay kinsa may mo correct sa government, di ba? Kinsa may mulili kung ang government ba na ay abuse. Usa pod ang Commission on Human Rights sa ang opisina nga naglili or nagprevent sa gitawag natong impunity kanang dili na lang maaksyonan tungod kay ang gobyerno mismo ang nakasala. So naiingon ana nga mechanism in our democratic institutions muna ang dala nga mandato sa Commission on Human Rights. Attorney, sa ato mga tigpaminawan karon, I'm sure dili tanang tao pod pareha nimo kalangtip o hunahuna pagpasabot ni ning tanan. Og atong paubusan pa yun ang yanong pagsabot
Sa ba ko muduol og human rights? Sa ba ko muduol og CHR? Sa mga panahon ba nga naipit na ko ni ining puwersa gikan sa gobyerno, kisa man sa mga gobyerno, kini mga pulis, gobyerno ba na, barangay, gobyerno gihapon na. Ang uban pa mga ahensya sa gobyerno nga gihikaw kanimo ang imong katungod. If you feeling ko niya na, mo ba ni mga panahon na, attorney, nga muduol na kog CHR? Yes, but sakto ka sir Algin, no, na ay mga higayon, na ay mga magkalain-laing mga kaso nga maglibog ka kung kinsa imong duolon. But klaro sa among level nga bisag unsang klase nga abuse or violation, maaksyonan man gyud namo apan adunay mga aksyon or naay mga kaso, for example, nga amo gyud na siyang i-endorso sa sakto nga government agency nga maoy nag-atubang niya. Diha nami mismo mo aksyon kung makita nato nga ang kini nga problema mas haom sa among mandato. For example, adunay tao nga adunay manag neighbors na ay mga nagsilingan nga nag-away ni resulta sa kamatayon sa usa, no. Although naghisgot ta nga adunay patay nga nahitabo, pwede gihapon na nila mapadayag sa Commission on Human Rights, ilabi na kung tataw ang negligence sa pag-imbestigar, or kung makita nato nga wala gyud gitunol or gihatag nga remedyo ang government offices nga dapat unta mo imbestigar sa kani nga mga issue sa patay. Angayan na siya nga pwede gyud na siya ma-endorso sa Commission on Human Rights. Kung sa among tan-aw, sa among evaluation nga kami ang dapat mo imbestigar ana, or mas labing maayo nga i-endorso namo sa mga investigative bodies sama sa PNP or sa NBI, and then amo na lang i-monitor, pwede po na namo buhaton. Pero naay mga sitwasyon wherein, for example, adunay namatay unya ang pagpatay kay nirigik, resulta siya sa usa ka operasyon sa police. Those are types of cases nga pwede gyud namo kami mismo ang mukandak og investigation. Unya kung adunay ebidensya nga magpamatuod nga aduna gyoy arbitrary or dili makatarunganon nga paghikaw sa katungod nga mabuhi sa maong biktima tungod sa operasyon sa government agents, kami mismo ang mupasa sa ebidensya ngadto sa Office of the Ombudsman or Office of the Prosecutor para mapasangat ang kaso. Kami ang mangita og ebidensya about related to it, ug kami ang mo-endorso ngadto sa mga sakto nga mga government agency. Mo tinisagad. No? Yes. Ang mga types of cases that we handle. Aduna po'y cases sama sa kanang dili makatarunganon nga pagdakop unya mahibulong na lang ta nga mukalit lang og kawala ang dinakpan, walay warrant of arrest, pila ka adlaw nga mahilom, dili makit-an kung asa siya dapit, kung gitago ba siya or naba siya sa sakto nga police station, or dili ang mga hingtungdan dili makahibalo kung asa siya gidala. The potential or possible enforced disappearances or pugos nga pagpawala sa usa ka tawo, usapud na ka violation sa atawhanong katungod na sa mga tao, no. So those are also types of cases nga gilili sa Commission on Human Rights. Other cases also nga gilili sa commission kining mga torture or dili makatarunganon o cruel or bangis nga pagtratar sa ato ang mga tao nga anaa sa mga prisuhan o mga police custody, kay wala joy legal nga justification for torture. Sa kinsa pa ng tawhana ang nadakpan, bisag unsa pa ka tinuod ang nahitabo nga krimen, there is no legal justification for torture or any forms of infliction of cruel treatment and punishment. Ilabi na kung ang nagdagmal, ang nanagmal, ang nanghilabot kay ang mismong ahensya sa gobyerno nga maoy adunay kustodiya sa mga tao. Sama sa, for example, ang dili makatarunganon nga pagtratar sa mga piniriso sa mga rehabilitation facilities or mga correction facilities, kay dako kay siya nga violation of human rights, no. So usapud na sa among ginalili nga mga violation. Mutabang sad mi sa pagmonitor sa mga cases nga mga special concerns, ilabi na kung walay klaro or tataw ang negligence sa pag-atiman niini sama sa kaso involving children, nga makita nato na ay children nga victims of abuse or violence, unya tataw ang negligence or dili pasagdan lang, dili tarong nga pag-atiman nya ang pag-atiman mismo kay niresulta samot sa pagkadaot sa bata. Usapod ni sa mga kaso nga gilili sa Commission on Human Rights, isip Child Ombud and Child Rights Center. Okay.
ato ni mas nindot kaya natong isgutan from some other time nga ato na sa taga ano siya gayon ato na kay sa ato mga tigpaminawan karon posible karon pa sa nahigmata nga ha mo din na mahimong tabang gikan sa human rights yes mas daghan pa ni ini kung ato ini sing inaton pag-ayo ato mga hisgutan pero tungod sa oras nga hagipot kaayo sa other time mo kontak ko na mag-usap ato ni ato nang hisgutan ha. Okay. So dito sa ato ang kalihukan sa Human Rights Consciousness Week. Palihog kanos ani magsugod, kanos ani matapos, unsa makalihukan ini Attorney Ferrer? Aduna tay opening program. Ang among activity gyud no magsugod sa December 5 hangtod December 10, mag-close sa December 10. Sa December 5 aduna tay duha ka mga aktibidades in relation to National Human Rights Consciousness Week. Magsugod ta og usa ka programa para sa atong gitawag nga mga persons with disabilities, focusing on advancing sa ilang mga katungod sa mga persons with disabilities. Kay kini nga mga grupo sa mga tao grupo sa mga tao sa atong katilingban nga they are members of our society nga sometimes makalimtan nato no tungod kay dili nato masabtan ang ilang sitwasyon, tungod kay dili kaayo tataw sa atoa ang kalisdanan nga ilahang nasinati on a regular basis nga moresulta pud kini sa ilang diskriminasyon sa panarbahuan or even in accessing justice. For example, kanang bag-ulang nag-release og rules ang Supreme Court in relation to Filipino Sign Language para sa a deaf community nga mangayo og tabang panghustisya. So on December 5 adunay i-conduct ang Commission on Human Rights nga symposium on mainstreaming the rights of persons with disabilities at the Social Hall of Cebu Provincial Capital. Alas 8 sa buntag magsugod hangtod alas 11 sa buntag. Kauban nato imbitado atong mga civil society organizations, mga miyembro sa academe ug mga other government agencies ug mga PWD organizations nga mutambong sa maong symposium. Sa hapon aduna tay formal opening sa atong National Human Rights Consciousness Week celebration wherein i-open nato ang regional debate competition for the youth or for students. Ang pinaka main gyud nga activity sa Commission on Human Rights for the National Human Rights Consciousness Week ang Regional Human Rights Debate para sa atong the first Central Visayas Human Rights Debate Cup for junior, senior high school students and for college students as well. So i-conduct na siya from December 5 until December 7 diin maglantugi ang ato ang mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan diri sa Central Visayas or sa Cebu to talk about or to debate human rights issues. Okay. Ang punto sa maong debate cup is para to create that energy sa youth nga maghisgot sila og mga issues nga adunay kalambigitan sa tawhanong katungod, to generate that kind of public discourse among the youth kay sila man kaha ang musunod sa atong pagamhanan and to also promote a culture of human rights among our students. That's good. Muna atong i-push. And then mag-close ang atong activity on December 10 para sa ato ang Human Rights Debate Cup, which is also International Human Rights Day. Ang kining debate will be conducted at USC Main campus. Pwede mo watch ang publiko, by the way ha. It's open to the public. Aduna lang may mga sign up or mga registration nga makita sa among Facebook page para ma-manage na to ang unsa kadaghan ang gusto mo lantaw sa paglantugi sa atong mga brilliant kaayo nga mga estudyante. On December 10 mag-closing and awarding, and we have invited also Senator Risa Ontiveros, being a consistent human rights champion in the Senate, to join us sa kaning closing activity. Hopefully ma-finalize na mo ang pagtunga ni Senator Risa para pud ma-inspire ang atong mga estudyante o atong mga participants to continue to talk about human rights more. So kana atong activity from December 5 natay symposium on the rights of persons with disabilities, and mag-open ta sa atong first ever Central Visayas Human Rights Debate Cup for high school students and college students, which will close on December 10 to sabay sa International Human Rights Day celebration. Okay. Last point, attorney, kining Human Rights Situational Report og ganihan nakabasa kog report usab nga doon 200 ka mga taong gikasuhan niadtong rally sa September 21. Doon na kay update ini, attorney? If I'm not mistaken, basin nasayop lang ko but as far as I know, ang katong mga gipang dakop in relation to the September 1 nga mga 21.
December sa 21 nga mga mobilization kay I'm not sure if naay mga kauban na to ana nga diri sa Central Visayas. Murag mostly nahitabo ang pagpangdakop ug ang pagpanghatag og sapina ngadto sa atong kauluhan, no. Then nonetheless, it is the Commission on Human Rights has consistently called the attention on giunsa nato ang kining gitawag nato nga on kaning balaod on public assemblies nga mura na hinuog na weaponize ang requirement of a permit, no, before ka maka-express sa imong katungod nga mo share sa imong grievance against government, no, nga gigamit ang I think batas pambansa 880 batok sa ato ang mga batok sa mga miyembro sa publiko nga gusto magpadayag sa ilang aligut-gut ngadto sa government. Importante nga atong masabtan ang pag-express sa imuhang dissatisfaction or disgusto sa mga palisiya sa gobyerno is a human right. Tawhanong katungod na siya sa mga tao. That is not terrorism, and that is definitely not a form of rebellion. To criticize government for its policies is not a form of terrorism, and yet ang pag-adto sa kadalanan, ang pag-apil og mga protest actions and rallies have been demonized by certain members of certain groups. And we have to remember that to express dissatisfaction against government is a human right. It is there. Katungod. Of course, there are limitations to the exercise thereof, like ensuring a public order is maintained or walay violence nga makomit. But in itself, rallying is not a form of violence. So, kana lang ang murag magkinto tagamay nga ngano man hinuon nga ang expression of dissatisfaction ginagamit naman hinuon to attack certain groups of certain people. In ana na successful ang pag-demonize sa mga mutunga mo organisa ug moapil og mga rally. So consistently the commission has raised the alarm of how certain how the law has been used to run after critics of government. So as a reminder that it is a basic human right, and it is a right guaranteed also under our constitution. Okay. So kana I think naapoy rally nga nahitabo katong November 30 nganhi sa Cebu, mobilization o panagtapok sa mga cause-oriented organization. Based sa among monitoring kay aduna man po'y gikandak nga separate independent monitoring ang commission just to ensure nga the right to peacefully assemble is being exercised properly and without violence. Wala man pud tay na document nga mga untoward nga mga incidents base sa among independent monitoring. And so far as I am concerned, wala pa pud mi nadawat nga taho or report of any violations of human rights sa nilabay nga November 30 rally or any form of intimidation na commit against sa ato ang mga civil society organizations who participated in the November 30 nga mobilization here in Cebu. Attorney Yuvik, ang oras na to mo ay nag-ingon yun na pagiti daghang isigutanan. This is not the last time magsutihan natin sa radyo. You can still visit me here sa station aron mapa-edukar usab nato ang atong mga kaigsuonan. Salamat kasi mong panahon, Attorney Yuvik Ferrer. Daghang salamat, sir. Thank you so much. Mabuhay ka. Super Radio Sentido. Mauto ang Chief Legal Officer sa Commission on Human Rights. Diyan mo ka na, maayong pagka-explikarhan ay kaya mga kapuso, no? Kasabuta, ang kung gingon niya din mo ay last time, kaya nung daghan pa kayo na ito ang mahibawaan sa atong tasatagsa ka mga katungod. Tunaing bahin, angay mong masayod, angay mong mapatigbabaw ang inyong katungod, masayod. E nagbalik na to, atong kauban, si Sir Sherwin Solibaga sa Social Security System. Eh sa iyo di ay nanghatag og 13 month para sa mga retirement pensioner mga igana. So please stand by, tag na sa Dubai Super 25. Super Radio Sentido. Mga higala, maayong hapon natong tanan ug sa mga nagpabinaw gihapon ning tulumanon nining ikaduhang bahin karon sa diskusyon ta dinhi sa tulumanon Super Radio Sentido atong isentido kini kay di amo gud ko nakit is Facebook unya kay bawog ta ning Facebook mga higala pila ray porsyentong tinuod ini og pila porsyento nga dili tinuod even though dunay logo ang maong information nakuha nato sa Facebook
Facebook na social security system apan dili ini makahatag nako katagbawan mo ni hinungdan ngano nga ang inyong mga pangutana, ang inyong mga ipag-text rin ako atong hatagag sentido nini mga panahon na gikan mismo sa ato ang Regional Information Officer sa Social Security System atong higala o ato usab nga amigo karon o pasabot nining tanan mahitungod sa inyong dawatonong 13 month o inyong pension sa Disyembre o uban pa makasayuran o kinsa pa ang angayan mo dawat ang ibang 13 month. Nakaroon sa linya mga higala ang ato ang resource person karon sa Tulumanon Super Radio Sentido si Sir Sherwin Solibaga. Sir, maayong hapon kanimo. Yes, Super Algin, maayong hapon. O gatong mga kapuso, maayong hapon sa tanan nga naminaw sa ato ang Sibya karon sa Super Radio Sentido. O katong nagtan-aw Super Algin sa live feed nato sa Facebook, maayong hapon kanatong tanan mga kapuso. Salamat kaayo. Before ta mo hisgot sa ato ang hisgutanan karong hapon na Sir Sherwin, kumusta ang transaction ron sa SSS? Basta ingon ining mga buwan na daghan pagyapon kay ang tao? Naagi hapon na Super Algin kay padayon man ang ato ang kining pag-receive sa kining application sa calamity loan program, no? So though online ang pag-process sa kining atong calamity loan application, ang uban man gud natong mga members kay naay maka-experience og challenges pag sulod sa ilahang portal sa SSS. So munang mo ari diri sa office para mangayog assistance, mag-update sa ilahang contact information para makasulod sa ilahang portal account dito sa my SSS portal. Ako na tibawas sa papangutana because the first calamity loan grants SSS katubatog kutubra sa buwan sa Oktubre ba kato sir nga kutubra sa pitsa 30 and then dunay gipakanaog nga announcement ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo for another round of calamity gihapon. Mao ba ni sir sumpay pa gihapon ni sir sa atong pagtaniyag o calamity loan application sa mga miyembro sa SSS? Tama Super Algin, mura siyang nasumpay, no? Kay nagsunod man pod ang katong calamities nga atong na sinati diri sa probinsya sa Sugbo, no? Yes. Una ang katong sa Linog, no? So sa katong calamity sa Linog na ay gi-open si SSS nga kini atong program for calamity loan assistance. Tayong pagkahuman sa Linog ni igo pud si bagyong Tino, no? So nga nalabihan gid pud ta dire sa Sugbo in town. So nationwide man ang implementation ato. So munang nahulog nga nasumpay ang calamity loan program sa earthquake o kining sa Tino o niya until December 8 man ni ang ato ang kuan ang atong deadline sa pagpangdawat sa kining calamity loan application. So munang naay mga members diri sa branches nga atong gi-assist para makasulod sa ilahang online account sa portal. Salamat kayo sa informasyon Sir Sherwin. At least ang uban usang wa makahibaw o kaalam yung nasumpay ba day? Yes, of course. Kaya dapat ibalita ang gipakanaog ni Mayor Nestor Archibald sa Cebu City ang naina sa mga deklarasyon sa state of calamity. Salamat kaayo anang bahina Sir Sherwin. Dito sa lang exciting kayo balita para sa to ang mga pensyonado nga magdawat na, mudawat na og 13 month plus kining pangutana sa nga dungan ba di ay ang December pension o kinsa ba ang makadawat og 13 month Sir Sherwin? Please go ahead. Yes, Super Algin, mga kapuso, tinuod na nga announcement ni SSS nga December sama sa naandan na himo ng tradisyon sa Social Security System. Isip pasalamat sa atong mga pensyonado sa ilang suporta sa ahensya sa katong mga panahon nga nag-contribute pa sila sa SSS, no? Kada December mo hatag yun si SSS o kining 13th month pension, no? So karong December 2025 mga kapuso, ang pension, 13th month pension is ma-receive sa duha ka pitsa. Una, ang katong mga tigdawatan og pension kada pitsa uno, madawat nila ang 13th month pension sa pitsa uno sa Disyembre. Okay? Ikaduha, ang katong mga pensyonado nga tigdawatan og pension kada Disyembre 16, ang release sa 13th month pension
kay karong Webes pohon December 4, 2025 no. So ato lang klarohon Super Adin mga kapuso nga ang kining ato ang 13th month pension para rani sa mga pensionado natong mga miyembro no. So kinsa man to sila katong mga retirement pensioner no, katabitang naabot nag-60 ang edad niya, napulo ka tuig kapin ang contribution, munang naa sila lifetime pension sa SSS. Ikaduha, katong mga survivor pensioner, katong mga bana or asawa sa miyembro sa SSS nga namatay, nga adunay 3 years kapin nga contribution. So kato sila, katong mga surviving spouse, naapod to sila survivor pension kada bulan. Ikatulo, ang kining mga total disability pensioner na to. Okay? Lifetime man pod na ang ilang pensyon, munang appeal pod sila aning 13th month pension. Okay? So, kana lang tulo ka mga pensionado or klase sa mga pensionado mga kapuso ang makadawat sa kining 13th month pension. Retirement pensioner, survivor pensioner o katong atuang disability pensioner no. So katong mga ni retire kay nag-lump sum no, katubita abot og 60 Super Algin niya wala kaabot og 10 years ang iyang contribution unya ni retire jud sa SSS iyang gilamp ng pondo sa iyaha plus interest dili to sila qualified para aning ato ang 13th month pension. Pati katong mga survivor sa mga member nga ang contribution wala pod kabot og 3 years, lump sum sud ang nadawat, dili sila appeal aning ato ang 13th month pension. So again, kining 13th month pension is sa mga pensionado nga to nga nagdawat og binuwan nga pension sa SSS. Sir Sherwin, doon na ba siya gitawag o guardianship pensioner? Kadtuning mga inahan, kansang mga anak, wa pa makaabot og 21 anyos, pero nagpension sa kategorya guardianship pensioner. Makadawat magyapon, dili, no? Makadawat og pensyon ang minor no kaysa primary man na siya. Ang guardian dili na siya ang guardian ang pensyonan no. Ang guardian is ang guardian igora na siya ni facilitate sa processing sa transaction, sa pag-open ng account tungod kay ang minor wala pa man siya legal capacity to do this or to perform this transaction. So munang naay guardian. So ang kanang pension nga dawaton o ipaso dito sa account ni guardian para na siya dito sa minor nga bata no, appeal man na siya sa primary beneficiary, appeal pod na siya sa 13th month makadawat Super Al. Okay. Doon pa yung usa, easy pensioner. Easy pensioner kiniting mga katutong mga work related nga mga pension. Pensionado, katong mga pensionado. So ang kini man gud ato ang 13th month pension kay para ni siya sa katong mga pensionado sa SSS nga regular program no. Kung halimbawa nag-pension siya na sa SS ug EC, pwede no. Pero kung na may uban nga ang SS kay lump sum ra pero sa EC ga pension siya, kana siya dili siya pwede maka-avail sa pension kung isirang iyang gidawat. Pero kung naay SS no, katuto siya, appeal siya kining ato ang 13th month pension. Pero usually kasagaran sa mga pensionado nato nga naay EC, naaman pod siya SS kapusong Algin. Okay. So munang appeal pod na sila sa makadawat og kining gitawag natong 13th month pension. Okay. Ang kadtong may avail og 18 months lump sum, first 18 months unya maope pagdawat niya sa buwan sa Oktubre, nya mulabang ining buwan sa kining Disyembre, maka-appeal ba gihapon og tatak kadto sa iyang 18 months ang kining 13 month Sir Sherwin, because siya ay membro, retiree pensioner. Yes, Super Algin. In fact, ang release sa katong mga nag-avail og
months nga pension, December 4 pod ang release sa ilahang 13th month pension. Okay. Ako lang gamang ipasabot kaayo no sa itong mga pensioner usab Sir Sherwin at ipasabot nila kay ganyan nasugdan ang to ang pangutana nga kadtong para sa mga makadawat og pension sa 16th December 16 madawat ninyo December 4. It doesn't mean nga kana lang pizza 16 lang kundi December 16 onwards. Yes. Ang duha manggod ka klase ang schedule sa release sa pension sa SSS no katotong December 1 o December 16. Yeah. Ang katong naka-receive sa pension nga December 1 katotong ang ilahang date of contingency na fall sa December 1 to December 15. Onya ang katong mga tigdawatan og pension sa December 16 to 31 16 to end of the month no. Now ang gi-prescribe gyud ni SSS nga date of release is 1 and 16 no. Okay. Mga natay mga partner banks nga mula pa sila dito sa pizza gi-recommend sa kanang pensyon. So munang naay ubang mga bangko nga instead of 16 ari na sila muhulog sa 16 o yan na. Pero Dahil pa sir, at kanaputol, naiba mga okay, naiba mga ato lang balik kong sa Sherwin kanaputol. Naiba mga bangko nga dili sila dayon makakubra ang atong pensioner sa pita 16 dayon. So chances are mo irog pa na sa mga pila ka adlaw sir. Dahil pa kadot kay murag na alanganin atong signal sa Sherwin ha. Gamay na kaayo. Okay, gawin lang sir. Sige. So doon ba mga bangko nga dahil sila maka-release no despite the fact nga ang SSS doon ay guidelines sa pag-release in 13 month no first day of December and the 16th day of December. So doon ay mga bangko sa mga kapuso nga ang ilang releasing o makubra sa mga pensionado retirement pensioner musibog di lang kay pitsa 16 lang di kay pitsa 1 lang musibog sa mga pila ka adlaw sir. Yes, Super Algie, no? Okay. Muna ang atong recommended date of release sa monthly pension. Kanang 1 and 16, no? So, kanang 1, katotong mga naay date of contingency nga 1 to 15. Okay. Ang 16 naman, kung date of contingency is kay 16 up to end of the month, no? So, muna atong recommended date of release sa pension, 1 and 16. However, there are some banks nga due to their internal policy siguro or sa ilahang processes nga ang uban man gud kay magkuan pa sila main office sumunang na ay ubang mga bangko nga ari na sa 17 sila mo credit dito sa inyong tagsa-tagsa nga account ang inyong binuwan nga pension nasa uban 17 ang kanang 1 nasa uban nga 2 or 3 so, pero naa sa ubang bangko Super Algin nga early pod kaayo sila mo release sa pension no in fact ang pension sa kanang for example December na release na nila sa end of November, di ba? Supposedly December 1. So na-release na nila end of November. That is unta para sa December 1. So naipol ingon ana nga bangko. So depende sa internal policy ni bangko kung unsa ang ilahang crediting process. Pero sa atoa ang atoang recommended date of crediting sa pension is 1 and 16. Pero ang kining atoang 13th month pension ang atong recommended date of release is 1 and 4. 4, okay. So, 1 para sa katong tigdawat og 1, ang katong 4 para sa 60 hours nga tigdawat sa ilang pensyon. Dunay text dire sir, gamay lang kaayo no kay dunay upan mo sa ilang bahin kay wa man ta comply sa akop until such time nga nakumpleto nga pwede nilang ma-release. Mudungan paghihapon ining mga pizza 1 ug pizza 4 sa Disyembre o naa sila ing pizza pod sa pag-release sa ilang mga 13 months. Ang katong mga naputol ang pensyon tungod sa non-compliance sa akop, matingtang yung pensyon. So, ang ilahang release sa ilang 13th month pension Super Algin kay December 4, 2025. 4 gihapon, dungan gihapon December 1 and December 4. Maunay pizza no? 4. Yeah, okay. Sige. So ang 1 ra Super Algin ang katong mga tingdawatan og 1. Ang 4, December 4, katong tigdawatan silang pension 16, katong nagputol ang pension tungod sa non-compliance sa akop, o katong nag-advance 18 months.
katong December 4 isip karong Huwebes pohon Super Algin. Malipay na mga senior ni ini ikaw bispohon. O posible sa gani ang uban nakadawat na kay dunay lagi ibang bangko nga wa pwede simple nag-release na sila sa kanang pension o 13 month para sa ato mga pensionado. Okay. So sure, what ako pangutan na mahitungod ng good news, exciting news para sa mga retiree pensioner. Ikaw to na ikapaabot sa ato mga tigpaminawan karon. Go ahead, sir. Yes, Super Algin, ang kining atuang 13th month, akong emphasize usa ni ka tradisyon sa SSS pag ila sa kontribusyon o tabang sa atong mga pensionado ngadto sa social security system sa katong mga panahon nga aktibo pa silang nag-contribute sa ilahang contribution diri sa SSS. So munang naay 13th month pension. Munang awhag nato sa katong mga kapuso nato labi na katong mga bag-ong tubo bitaw Super Algin nga ibutang sa atong hunahuna ang pagpangandam sa atong ugma kay dili ta kay bawo kanus ata magluya, kanus ata masakit. So at least naatay SSS nga masandigan unya kung maabot pohon ang panahon nga dili na kaya sa atong lawas magtrabaho. Daghang salamat Super Algin ug sa imong programa nga DYSS Super Radio Asintado para sa paghatag og higayon sa SSS nga magsibya sa itong mga programa o benepisyo nga to sa itong mga kapusong subuanon. Salamat kayo. Welcome kayo, Sir Sherwin. Kamay pahabol. Ang 13 month, ang kantidad ni ini, so sama sa gidawatin niyo ang kantidad sa pension matagbuan. Tama na. Tama, sakto, Super Algin. Salamat kay Sir Sherwin. Mabuhay ka. Amping ka sa kadunay. Until next time, maing hapon ka nimo. Thank you. May hapon sad. Super Radio Sentido. Salamat ka puso kato nagtapos tinto naman din sa Super Radio Sentido. Kastong partner din si Super Dundon Villa Carlos. Ko Super Algin Abakita. Salamat. May hapon. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon. Super Radio Sentido.